Yung barkong USS Guardian ng US Navy ay hindi ang unang barkong sumadsad at nagdulot ng pinsala sa Tubataharib. Sa mga nakalipas na insidente ng pagsasad sa bahura, pinagbayaran ng mga naaksidenteng sasakyang pagdagat ang danyos na idinulot nila sa ating kalikasan. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang pinsalang idinulot ng Search and Rescue Vessel 004 ng Philippine Coast Guard nang sumadsad ito sa North Atoll ng Tubataha National Park Mayo noong 2009. Talaga pong pumasok po talaga kasama yung LEC. Ganyan din po ang ginawa natin. We gave them notice, ito po yung inyong na-violate, ito po yung ano. So paano po natin ito isettle? Sana panindigan ang nagawa. Bilang kabayaran, inako ng Coast Guard ang pagpapaganda ng lighthouse sa Tubataha. Ang Tubataha Reef ang isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas, na-nominate pa nga bilang isa sa 7 Wonders of the World at kilala bilang isa sa pinakamagandang dive site sa buong mundo. Kaya nakapanghinayang na ang coral reef na inabot ng daan-daang taon para mabuo ay masisira na gano'n na lang. Isang barko na rin ang lumubog dito. Tinagurian ngayon itong T-Wreck at ngayon isa na sa 15 dive site sa lugar. Noong 2005, aksidenteng sumadsad din sa Tubataha ang barko ng environmental group na Greenpeace na nagbayad din ng danyos. Sa taya ngayon ng WWF, aabot na raw sa 10 milyong piso ang halaga ng damage ng USS Guardian sa ngayon. Nadadagdagan daw ito araw-araw dahil sa nawawasak na coral sa bawat galaw ng warship. Inabot ng isang linggo bago natanggal ng Philippine Coast Guard ang sumadsad nilang barko sa Tubataha Reef noong 2009. Pero ito sa panahong kalmado ang dagat. Sa ngayon, kasagsagan umano ng matataas na alon sa Tubataha Reef. Pero umaasa pa rin ang pamunuan ng Marine Park na agad matatanggal ang barko ng Amerika para hindi na madagdagan pa ang pinsalang idinudulot ngayon ito sa napakahalagang heritage site. Mula dito sa Puerto Princesa City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.